Pakahayag na ang pagkabahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagpapayag na siya'y dalawin sa piitan nito sa International Criminal Court. Noong nakaraang linggo pa ang huling dalaw para sa dating Pangulo, ayon kay Attorney Harry Roque, ang dating tagapagsalita ni Duterte. Kasama ang abogado ng dating Pangulo, nakipag-ugnayan si Hanilet Avancenia sa ICC. Umaasa silang maliwanagan sa bagong patakaran ng ICC sa dalaw sa nakapiit doon. Bawal cellphone, bawal makita kahit sa malayo at walang malinaw na direktiba ang korte hinggil dito. Matapos ang pananahimik sa usapin ng Supreme Court, uling nagbasura sa articles of impeachment laban sa kanya, nagsalita na si VP Sara Duterte. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa korte at sa kanyang defense team na nagtayo para sa kanya kahit maraming abogado ang umayaw na siya'y ipagtanggol. Pinasalamatan niya ang Supreme Court dahil sa napanatili nito ang integridad at hindi nadala sa mga abusadong nasa Kongreso na sa simula pa lang ay binabantaan at binabanata na siya mula ulo hanggang paa. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta na nag-alay ng panalangin para sa kanya at para sa bansa. Ganito ang bahagi ng kanyang pahayag. Your quiet faith lifts me up. Our country deserves better, and we shall stand tall, strong, and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. We deserve better. Umaabot naman sa 17 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa ayon sa Bureau of Treasury. Ito ang naitala noong buwan ng Hunyo kung saan ito ay dahil naman sa mataas na local borrowing para mapunan ang tinatawag na fiscal shortfall. Kada buwan ay nasa 2.1% ang pagtaas ng utang ng bansa hanggang sa umabot ito ng 17.27 trillion pesos. Isang record high para sa bansa. Ibig sabihin, ito ang pinakamalaking halaga ng utang ng bansa. Walang kwenta ang 20 pesos kada kilo ng bigas program ng pamahalaan. Ayon naman ito sa kilusang magbubukid ng Pilipinas na kumekustyon sa pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na nagsabing tagumpay ang kanyang 20 pesos kada kilo ng bigas program. Ayon naman sa KMP, ang naturang programa ay artipisyal, limitado at lalo lamang nagpapahirap sa mga magsasaka. Sa SONA ni Marcos, sinabi nito na kaya nang maibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo nang hindi nalulugi ang mga magsasaka. Ang sabi naman ng KMP, hindi ito totoong solusyon sa krisis sa bigas. Artipisyal at para lang sa media ang programang ito. Pinipilit lang ang murang presyo pero ang mga magsasaka ang lubos na nagsasakripisyo. Hiniling naman ni Senador J.V. Ejercito sa Senado na aprobahan ang panukalang dagdagan ng 74.4 billion pesos na subsidy ang PhilHealth upang tugunan ang pangakong zero balance billing ng Universal Healthcare o UHC law. Ayon naman kay Ejercito, pangunahing author ng UHE Act, na hiwalay ang naturang supplemental budget para sa PhilHealth sa dagdag na alokasyon sa pagamutan bilang pagtugon sa batas. Noong nakaraang taon kasi, zero budget ang binigay ng pamahalaan sa PhilHealth na taliwas naman sa isinusulong ng Universal Healthcare Law.